Mainit ang sikat ng araw sa bayan ng Tarlac, pero hindi iyon alintana ni Rowena habang nagsasampay ng labada sa likod ng kanilang maliit na bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping yero, kahoy at karton. Sa bawat pisil ng basang damit at sa bawat bitin sa lubid, dama niya ang bigat ng buhay. Mula sa bintana ng kanilang bahay, naririnig niya ang marahang ubo ng kanyang asawa. Isang paalala ng laban na araw-araw nilang kinakaharap. Si Jerry, ang kanyang asawa, ay dating construction worker, pero ngayon halos hindi na makabangon sa kama. Matagal na siyang may sakit sa atay. Noong una, kinaya pa ng mga halamang gamot at ilang tableta mula sa health center. Ngunit lumala ang kalagayan nito at ngayon, kailangan na ng maintenance medicine na labis ang halaga para sa kanila. Rowena! Marahang tawag ni Jerry mula sa kama. Yung tubig, pwede pa abot? Agad na binilisan ni Rowena ang kilos. Oh, saglit lang, Jer. Inilapag niya ang huling sinampay at pumasok sa loob. Kinuha ang baso at ibinigay kay Jerry, sabay haplos sa noo nito. Mainit! Diyos ko, parang nilalagnat ka na naman. Mumiti si Jerry kahit animoy wala ng lakas ang katawan. Kaya pa, konting pahinga lang siguro. Sa sulok ng silid, tahimik na naglalaro si Inigo, 5 taong kulang na anak nila, gamit ang lumang kahon na ginugupit-gupit niya para gawing kotse-kotsehan. Tila sanay na ito sa tunog ng ubo ng kanyang ama at sa pagod sa mukha ng ina. Naipingnan mo ginawa kong jeep to. Masiglang ipinakita ng bata ang ginupit na kahon, may nakadikit na takip ng bote bilang gulong. Minitian siya ni Rowena, kahit may luha sa gilid ng mata. Ang galing naman ng anak ko. Pwede ka nang magtayo ng sarili mong terminal. Tumawa si Inigo, pero agad ding bumalik sa pagdrawing sa sahig gamit ang uling mula sa kalan. Sa murang edad, alam na niya ang kahulugan ng salitang wala. Walang laruan, walang kuryente. Minsan, wala ring pagkain. Buwan-buwan ay kailangan nilang bumili ng gamot para kay Jerry, na nagkakahalaga ng higit kumulang 2,000. Sa kita ni Rowena bilang labandera at minsang naglalako ng gulay, hindi sapat ang kahit anong kayod, pero hindi siya sumusuko. Umaasa pa rin siya na may pag-asa, kahit bahagyang liwanag lang sa dulo ng madilim na lagusan. Isang araw na Miyerkules, habang pauwi si Rowena mula sa isang bahay na nilabhan niya, may dala siyang isang lumang plastic bag na may kaunting bigas at 4 na itlog. Inabit ng hapon ang trabaho niya. Sa daan, nadaanan niya ang isang babaeng nagtitinda ng lugaw. Nay Rowena, bati ng matandang tindera. Pasensya na ha, hindi ko pa na ibabalik yung 100. Mumiti si Rowena. Ayos lang ho, kailangan din namin ng lugaw ngayon. Pagka-uwi, pinagsaluhan nilang 3 ang lugaw at itlog. Walang reklamo, walang tanong. Isang pamilya, tahimik sa hapagkainan, pero ramdam ang pagmamahalan kahit sa hirap. Kinabukasan, dumating ang balitang magsasara ang isang bahay na regular niyang nilalabhan. Nag-migrate na daw po yung mag-asawa, kaya sorry na lang Nay Rowena, sabi ng kapitbahay. Paano na to? Bulong ni Rowena sa sarili. 200 din yun kada linggo. Para sa kanya, malaki na yun. Lumipas ang mga araw at mas lalong humigpit ang sinturin sa kabuhayan. Napilitan si Rowena na bawasan ang gamot ni Jerry, kalahati na lang sa dati. Pasensya na Jer, aniya habang iniinom ni Jerry ang tableta. Wala na tayong choice. Walang problema Rowena, baka naman hindi ko na talaga kailangan ng marami. Pagpapalakas loob ni Jerry, kahit alam niya na hindi totoo. Isang gabi, habang natutulog si Rowena sa tabi ni Jerry, bigla itong naubo ng malakas at halos hindi makahinga. Nagpapanik si Rowena, niyugyug ang asawa. Jerry, hoy, gising! Huwag mo kong takutin! Halos basag na ang tinig niya sa takot. Tumakbo siya palabas ng bahay at humingi ng tulong. Walang tricycle, walang sasakyan. Sa tulong ng isang kalapit na kapitbahay, dinala nila si Jerry sa health center. Pagbalik nila kinabukasan, may bitbit si Rowena na reseta. Mas komplikado na ang kailangan ni Jerry. Inirekomenda ng doktor ang mas mahal na maintenance. Umiling na lang siya habang tinitingnan ang presyo. Saan ako kukuha ng ganitong halaga? Wala na rin siyang mautang sa tindahan.
Ang ATM ng 4-piece nila ay hawak ng may-ari ng tindahan kapalit ng isang buwang pagkain. Minsan, umuuwi siyang umiiyak habang natutulog si Inigo. Minsan naiisip ko, mas mabuti pa siguro kung hindi na niya itinuloy ang iniisip. Ngunit sa kabila ng lahat, gigising siya kinabukasan, bitbit ang labada, dala ang maliit na pag-asang baka bukas kahit kaunti, gumaan. Ang bawat araw sa pamilya ni Rowena ay hindi lang laban sa kahirapan, kundi laban sa unti-unting pagkawala ng dignidad, ng lakas, ng pag-asa. Pero sa puso niya, isa lang ang sigurado. Hindi niya kayang mawala ang asawa niya at kahit mahirap, pipilitin niyang itaguyod ang pamilya kahit pakapalit nito ang mga desisyong kailanmay hindi niya akalaing magagawa niya. Makalipas ang 1 buwan mula nang tumaas ang dosage ng gamot ni Jerry, lalo pang naging madilim ang mundo ni Rowena. Kung dati ay sapat na ang 5 labada sa 1 linggo, ngayon ay hindi na. Hindi dahil dumami ang pangangailangan, kundi dahil unti-unting naglalaho ang oportunidad. Wala na raw pong magpapalaba, Nay. Ani Nene, isa sa mga kabataang kapitbahay ni Rowena, isang umaga habang siya'y naglalako ng talbos ng kamote sa gilid ng kalsada. Umalis na yung pamilya Santos, babalik daw sa Maynila. Napahawak si Rowena sa balakang habang bitbit ang plastik ng labahan. Diyos ko naman, mahina niyang sabi. Ang Santos ang pinamalaking pinagkukunan niya ng labada. 3 beses sa 1 linggo, tiyak ang bayad. Ngayon, hindi na. Kinausap niya ang asawa kinagabihan habang pinupunasan ito ng bimpo. Wala na yung Santos. Baka sa susunod na linggo, 2 bahay na lang ang natira. Kailangan nating mag-isip, Jer. Pwede akong maglako, sagot ni Jerry, kahit hirap huminga. Makakatulong din ako, kahit paano. Shh! Hindi na nga kita mapakain ng maayos, papalabasin pa kita, sagot ni Rowena na pilit tinatago ang luha. Sa mga sumunod na araw, sunod-sunod ang malas. Naputol ang linya ng tubig sa gilid ng kalsada dahil sa road project ng munisipyo. Kailangan pang mag-igib mula sa barangay hall, 1 kilometro ang layo. Ang bigas sa tindahan ay tumaas ng 5 piso kada kilo. Pati asin at mantika ay nagmamahalan. Si Inigo, bagaman bata pa, ay nagsimulang makaramdam ng epekto ng gutom. Madalas siyang nakikitulog sa klase ayon sa kanyang guro. Sa tanghali, 1 pirasong tinapay at kaunting tubig ang baon niya, kung meron. Isang araw, habang pauwi si Inigo galing sa eskwela, nasalubong siya ni Mang Ernesto, ang matandang nagtitinda ng ice drop. O Inigo, uuwi ka na? Gusto mo ng ice drop? Libre ko na. Umiling si Inigo. Salamat po, pero sabi ni nanay bawal po akong tumanggap kung wala akong pambayad. Nang dumating siya sa bahay, tulog si Jerry at si Rowena ay nagkukusot ng labada sa batya. Nay, may test po kami bukas. Kailangan daw ng lapis at papel. Napatingin si Rowena sa anak, bahagyang napaatras sa tubig. Oo, sige, bibili tayo bukas. Mag-igib ka muna ng tubig, anak ha? Yung timba sa labas puno na ng alikabok. Tahimik na tumango si Inigo at kinuha ang timba. Halos pareho sila ng ina. Walang reklamo, walang tanong. Sanay sa kakulangan. Ilang araw pinang lumipas at muling inatake si Jerry. Hindi na ito gaya ng dati na simpleng pagkahilo lang. Ngayon, nanginginig ang katawan nito at parang hindi na makakilos. Hating gabi, habang nag-aapoy sa lagnat ang asawa, napilitan si Rowena na tumakbo sa kalapit na barangay health center. Nay, baka maubusan kayo ng gamot, sabi ng nurse. Kailangan niya ng mas malakas na dosage at baka kailangang isugod sa ospital kung hindi pa bumuti ang lagay. Ano ho yung gamot? Tanong ni Rowena habang hawak-hawak ang lumang shoulder bag. Ipinakita ng nurse ang brand name. Nang makita ang presyo sa reseta, para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. 4,000 piso, isang halaga na kahit pagsamasamahin ang lahat ng kinita niya sa loob ng 1 buwan ay kulang pa rin. Kinabukasan, wala na siyang ibang opisyales o ahensyang malapitan. Pumunta siya sa DSWD office, ngunit tinanggihan siya. Marami po tayong listahan na yon, Nay Rowena. Paliwanag ng social worker. Balikan niyo na lang po sa susunod na buwan. Baka makasingit kayo sa emergency voucher. Pero mamamatay ho yung asawa ko. Mariin niyang tugon.
Nanginginig ang kamay. Pasensya na po talaga. Uuwi siyang walang-wala. Bit-bit ang isang reseta at ang bigat sa dibdib na para bang sinasakal siya. Ni hindi niya mapakain ng maayos si Inigo. Lalong hindi niya mapagamot si Jerry. Sa bahay, tahimik si Jerry habang nakahiga. Maputla na ang balat nito at parang uhaw sa hangin ang bawat hinga. "Tay?" tanong ni Inigo habang dinudot-dot ang pisngi ng ama. "Masakit pa rin po ba tiyan niyo?" Ngumiti si Jerry. "Kaunti na lang. Laging nandyan si nanay mo, di ba?" Sa isang gabi ng pagkahapo at luha, habang nagpapahinga si Rowena sa ilalim ng ilaw ng gasera, napatingin siya kay Inigo na mahimbing na natutulog. Mapayat na ang katawan nito at kahit sa pagtulog ay parang pagod. "Patawad, anak," mahina niyang bulong. "Hindi ko kayang mawalan ng asawa. Hindi ko kayang mawalan ng ama si Inigo." Sa mismong gabing iyon, habang lumalakas ang ulan sa labas, binuksan ni Rowena ang maliit na baul kung saan nakatago ang mga lumang gamit ni Inigo, laruan, notebooks, ID, mga litrato. Isang ideya ang unti-unting sumiksik sa kanyang isipan. Isang desisyong itinatanggi ng puso, ngunit pinipilit ng palagayan. Sa huling pahina ng isang lumang notebook, isinulat ni Rowena ang pangalan ng isang babaeng naalala niya, si Aling Bebang, isang tindera sa palengke na minsan nabanggit na may alam na tumutulong kunwari sa adoption. Hindi legal, hindi tama, pero totoo. At kung totoo, baka ito na lang ang natitirang paraan. Kinabukasan, habang pinapainom ng tubig si Jerry, tahimik lang si Rowena. "May iniisip ka ba?" tanong ng asawa. Umiling siya, kahit sa loob-loob niya ay gumuho na ang paninindigan. "Wala. Maghahanap lang ako ng paraan. Para sa iyo, para sa atin." Habang naglalakad siya papuntang palengke, tangan-tangan ang maliit na bag na may larawan ni Inigo at ilang pirasong gamit nito. Hindi na siya umiyak, nawala na ang luha. Ang natira na lang ay isang mapait na tibok ng puso at ang panalangin na sana kahit papaano may awa pa ring natitira ang langit sa kanilang mag-anak. Madilim ang ulap na nakapaliid sa isip ni Rowena habang nakatayo siya sa bungad ng palengke. Mula sa kanto, tanaw niya si Aling Bebang na nakaupo sa likod ng pwesto ng tinya at saging, nakasuot ng kulay lilang duster at nag-aasikaso ng resibo. Kinikilabutan siya, hindi sa babae mismo, kundi sa ideyang lumalatay sa kanyang konsensya. Sa paligid niya, karaniwang umaga lang. May ingay ng tawaran, may tunog ng walis sa basang semento, may halakhak ng batang tumatakbo. Pero sa puso niya, parang napabigat ng hangin. Kahit anong paghinga, hindi sapat. Aling Bebang, mahinang bati ni Rowena, habang palapit lumingon ang matanda, bahagyang nagtaas ng kilay. "Aba, Rowena, ngayon lang kita nakita dito ah. Kumusta? Baho ba tayong mag-usap ng sarilinan?" tanong niya, halos pabulong. Hindi na nagtanong pa si Aling Bebang. Tumango lang at itinuro ang likod ng pwesto, kung saan may baanting lamesa at upuan. Tahimik silang naupo at ilang saglit ng katahimikan ang lumipas bago muling nagsalita si Rowena. "Naalala ko po noong isang buwan, may nabanggit po kayo tungkol sa mga batang kinukuha para ipaampon." Napakurap si Aling Bebang. "Oo, bakit mo na itanong? Gusto ko po sanang malaman kung paano yon." Nanginginig ang tinig ni Rowena, para bang sa bawat salitang binibigkas niya ay may kapalit na piraso ng kanyang kaluluwa. Hindi kaagad sumagot si Aling Bebang. Inayos nito ang mga kamay. Bago tumango, "May kilala akong babae. Discreet siya. Hindi siya sindikato o kung ano. Mga walang anak na mag-asawa. Malalayo ang tirahan. May kakayahang magpaaral. Madalas tinutulungan niya yung mga ina na walang mapuntahan. Pero napahinto siya. Hindi basta-basta yon, Rowena. Sigurado ka ba sa iniisip mo?" "Wala na po akong ibang mapagkukunan," sagot ni Rowena. Hawak ang bag na may laman na larawan ni Inigo. "Kung hindi ko po ito gagawin, baka mamatay ang asawa ko. Baka mamatay na kaming lahat." Muling nagtanong si Aling Bebang. "Sigurado ka ba? Kasi hindi mo na siya makikita ulit." Tahimik si Rowena. Hindi siya sumagot, pero ang luha na biglang tumulo sa gilid ng mata niya ang nagsilbing kasabutan. Kinabukasan, bandang hapon, nasa harap na siya ng isang gusaling abandonado,
Dati raw warehouse pero ngayon ay ginagamit ng babae para sa mga tahimik na transaksyon. Sa labas ay isang itim na sasakyan na may tinted na bintana. Ang pinto ng likod ay nakabukas. Sa loob, nakaupo ang isang babae, may edad, elegante ang bihis, nakasalamin at may bitbit na folder. "Rowena ba?" tanong nito habang lumalapit siya. "Opo, kilala na kita. Si Bebang ang nag-ayos. Alam ko ang kalagayan mo. Nasa akin ang lahat ng detalye, pangalan, edad ng bata, medical history, pati resibo ng mga gamot ng asawa mo. Pumunta ka rito, hindi para manghingi ng payo. Pumunta ka para magdesisyon." Tumango si Rowena, hindi na nagsalita. "May dala ka ba?" Inabot ni Rowena ang bag. Nandoon ang lumang medyas ni Inigo. Isang kwaderno, liprato niya noong graduation sa daycare at isang maliit na panyo na Burda ang pangalan. Isinilid ng babae ang mga iyon sa isang envelope. Matapos iyon ay may inilabas siyang gusot na 1,000 piso. "Wala na akong ibang maibibigay sa iyo. Ito lang ang usapan." Tiningnan ni Rowena ang pera. Hindi man lamang malutong, tila walang halaga. Ngunit sa kanya, iyon ang kaibahan sa pagitan ng gamot at kamatayan. Nasaan ang bata? Sa gilid ng eskinita, sa ilalim ng punong mangga, nakaupo si Inigo. Hindi alam ng bata kung anong nangyayari. Akala niya ay pupunta sila sa isang masayang lugar. May dala siyang laruan at may baon na nilagang saging. Paglapit ni Rowena, yumuko siya sa anak. "Inigo," mahina niyang sambit. "Nay, pupunta na po ba tayo doon sa sinasabi niyo na may swimming pool?" Napapikit si Rowena. Hindi niya kayang magsinungaling. Hindi niya rin kayang magsalita. Yumuuna lang siya, niyakap ang anak ng mahigpit at matagal. "Anak, magiging masaya ka roon. Mabait sila. Hindi mo ako makikita araw-araw, pero hindi ko makakalimutan ang mga mata mo, ang ngiti mo, ang boses mo." "Huwag ka po umiyak, Nay," ani Inigo. "Ako po ang mag-aalaga sa kanila. Tapos pag malaki na ako, babalik po ako sa inyo." Hindi niya alam kung saan narinig ng anak ang ganoong pangako, pero iyon ang bumulusok sa puso ni Rowena. Lumapit ang babae at kinuha ang kamay ni Inigo. Tumayo ito, naglakad papunta sa sasakyan, habang patuloy na lumilingon sa ina. "Nay, balik ka po ha? Huwag mo po ako kalimutan." Sa bawat yapak palayo ng bata, tila may nababali sa dibdib ni Rowena. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw, pero sa katahimikan ng kanyang puso, may hiyaw na walang katumbas. Pagkaalis ng sasakyan, naiwan siyang nakatayo, hawak ang 1,000 piso. Isinilid niya ito sa bulsa at tinungo ang health center. Pagdating doon, agad siyang dumiretso sa butika. "Pabili po ng gamot para sa sakit sa atay. Yung nasa reseta ko. 1 linggong supply lang po." 1,000 yon. Sagot ng parmasyutiko. Kinuha niya ang pera at iniabot. Kapalit ng gamot, 1 resibo lang ang nakuha niya. 1 papel para sa 1 anak, 1 numero para sa 1 buhay. Pag-uwi sa bahay, ibinigay niya kay Jerry ang gamot. "O, inumin mo na agad. Sabi ng doktor, huwag ka nang magpalipas." Tiningnan siya ni Jerry. "Saan mo nakuha to? Akala ko wala na tayong pera." "May nagbigay." Tipid niyan sagot. Hindi na siya tinanong ni Jerry. Siguro dahil alam nito ang bigat sa mga mata ni Rowena. O marahil ayaw niyang malaman. Pero sa katahimikan ng kanilang bahay, tanging hikbi ni Rowena ang maririnig buong gabi. Habang ang kanyang mga palad ay mahigpit na nakakuyom, tila pilip inaakap ang anak na hindi na niya kasama. Hindi na muling sumikat ang araw sa mundo ni Rowena matapos ang araw na iyon. Kahit pa makulimlim lang ang panahon sa labas, sa kanyang paningin ay laging madilim. Parang may makapal na ulap na nakasabit sa kanyang balikat. Maingay ang paligid ng palengke kinabukasan. Pero para kay Rowena, walang ibang tunog kundi ang paulit-ulit na pulit na sigaw ng tanak niya sa kanyang isipan. "Nay, babalik ka po ha?" Ilang araw pa lang ang lumipas, pero pakiramdam niya ay tumigil ang mundo. Sa tuwing itutupin niya ang mga nilabhang damit, biglang may susulpot na alaala ng batang si Inigo na nagpupumilit magpatulong sa pagbitin ng sampay. Tuwing pupunasan niya si Jerry ng bimpo, ang tanong nito ay iisa, "Kailan mo uuwi si Inigo?" Sa una, hindi siya sumasagot. Tinititigan niya lang ang sahig, nagpapanggap na abala sa pag-aasikaso ng asawa.
Ngunit dumating ang gabi na hindi na siya nakapagpigil. "Rowena, wag mo na akong lokohin. Ilang araw nang wala si Inigo. Anong nangyari?" Mahinahon ngunit mariin ang tanong ni Jerry. Napaupo si Rowena sa gilid ng papag. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Tila hindi alam kung saan hahawak. Hindi niya alam kung paano sisimulan. Pero alam niyang panahon na para sabihin ang totoo. "Pinamigay ko siya, Jerry." Mahina niyang sambit. Napakunot ang noo ni Jerry. "Anong ibig mong sabihin, pinamigay?" "1,000 lang ang kapalit. Ginamit ko para sa gamot mo. Wala na tayong pera, wala na tayong pag-asa. Kung hindi ko ginawa yon, baka hindi ka na umabot ng 1 linggo." Tahimik si Jerry sa loob ng ilang sandali. Sapat na katahimikan para marinig ang pagpatak ng ulan sa bubong. Hindi siya kaagad nagsalita. Sa halip, tumingin lang siya kay Rowena. Matagal, malalim, masakit. "Hindi mo man lang sinabi sa akin, aniya?" Ang boses ay hindi galit kundi puno ng pighati. "Hindi ko alam kung paano," sagot ni Rowena, umiiyak na. "Bawat araw pinapanood kitang unti-unting nawawala. Wala na akong mahiraman. Kahit mga kamag-anak natin, hindi na tayo matulungan. Hindi ko na kayang makita kang unti-unting pinapatay ng sakit. Akala ko tama yung ginawa ko." Umiling si Jerry. "Hindi ko alam kung dapat ba akong magalit o masaktan. Pero alam ko isang bagay. Wala tayong karapatang ikulong ang anak natin sa ganitong kasalanan." Nagpalipas sila ng gabi na halos hindi nagkakausap. Sa sulok ng bahay, niyakap ni Rowena ang sarili. Nanginginig habang pinipilit matulog. Hindi siya makatulog. Bawat pagsara ng mata niya, lumilitaw si Inigo. Nakatingin, nag-aabang, nagtatanong. Kinabukasan, nagpa siya si Rowena na muling balikan ang lugar kung saan naganap ang lahat. Isang maliit na bakanting lote sa tabi ng lumang warehouse. Doon, nakita niya lang ang mga tire truck ng sasakyan. Wala na ang babaeng nagdala kay Inigo. Wala na ang matandang nakasalamin na nagsabi noon na discreet lang ito. Napaupo siya sa bato sa tabi ng daan. Hinaplos niya ang damit ng anak na iniwan niya. Dala pa rin sa kanyang bag. Wala siyang alam kung saan ito dinala. Walang papeles, walang resibo. Tanging alaalang mapait at 1,000 piso ang iniwan sa kanya. "Patawad anak." Mahina niyang dasal. "Sana hindi ka nila saktan. Sana masaya ka kahit wala ako." Nagsimula na siyang maglakad pa uwi. Ngunit tila mabigat ang bawat hakbang. Walang direksyon ang kanyang mga paa. Walang saysay ang kanyang mga paningin. Sa bawat kanto ng barangay, may alaala ng anak niya. Doon siya natutong magbisikleta. Doon sila tumigil para bumili ng ice candy. Doon siya nahulog habang tumatakbo. Pagdating sa bahay, si Jerry ay tahimik pa rin. May mga tanong sa mga mata nito, pero wala nang sinisisi. Sa halip, inabot niya kay Rowena ang kamay at mahina siyang tinanong, "May balak ka bang hanapin siya?" Tumango si Rowena, umiiyak. "Simulan natin yan. Hindi pa huli ang lahat," ani Jerry. Sa sumunod na linggo, pinilit ni Rowena na gumalaw. Isinulat niya sa isang notebook ang lahat ng natatandaan niya. Plaka ng sasakyan, itsura ng babae, damit na suot nito, kung anong oras nila ito nakasalubong, saan eksaktong bahagi ng palengke sila nagkita ni Aling Bebang. Binalikan niya si Aling Bebang, ngunit laking gulat niya nang malamang wala na ito. Umuwi na raw sa probinsya, sabi ng katabing tindera. Bigla na lang umalis noong isang gabi, parang may iniiwasan. Lalong nadagdagan ang kabiguan ni Rowena. Wala na siyang matunpon. Ang babaeng nagsabi ng solusyon ay nawala rin na parang bula. Samantala, si Inigo ay patuloy na bumabalik sa kanyang alaala. Minsan, habang naglalaba, biglang maririnig ni Rowena ang boses ng bata. Paglingon niya ay wala naman pala. Minsan, may maaamoy siyang amoy ng pawis at baby powder. Tila presensya ng anak. Sa isang gabi, habang magkatabi sila ni Jerry at pareho silang tulala, biglang nagsalita ang asawa. "Rowena, hindi kita kinamumuhian. Hindi ako galit sa'yo. Pero alam ko, hindi tayo dapat tumigil hanggang hindi natin siya muling nakikita. Kasi anak natin yun. Dugo natin. Buhay natin." Tumango si Rowena. Kahit ilang taon,
Kahit saan, hahanapin natin siya. Ngunit sa isipan niya, bumabalik pa rin ang huling sandali. Ang mukha ng anak niya habang sumasakay sa sasakyan, nag-aabang ng paalam, umaasang babalik pa ang kanyang ina. Hindi iyon eksenang basta nawawala. Ito'y panaginip na naging bangungot na uukit ng sugat sa kanyang pagkatao habang buhay. Lumipas ang mga linggo, ngunit para kay Rowena, bawat araw ay parang taon. Sa bawat paggising niya sa umaga, ang unang pumapasok sa isipan niya ay ang tanong, nasaan na kaya si Inigo? Wala siyang kasiguruhan kung kumakain ba ito ng maayos, kung natutulog ba ito sa kama, o kung umiiyak ba ito sa tuwing tatawagin ang pangalan niyang nanay. Hindi na rin siya tulad ng dati kung kumilos. Ang dating mabilis, masigla, at palaban na si Rowena ay tila naging anino na lang ng sarili. Kumikilos pa rin siya para kay Jerry, pero may laging kulang. Ang daping lakas na nanggagaling sa yakap ng anak ay napalitan ng kawalan. Sa mga unang araw ay pilit niyang pinagsisiksikan ang sarili sa gawain. Naghahanap siya ng labada kahit saan, nagtitinda ng itlog at suka tuwing hapon, at kahit ang katawan niya ay dumadaing na ng pagod, hindi siya tumitigil. Ngunit isang umaga, habang papunta siya sa barangay hall para mag-igib ng tubig, biglang umikot ang kanyang paningin. Sa isang iglap, lumabo ang paligid at natumba siya sa mismong kalsada. "Rowena! Rowena!" Sigaw ng mga tao sa paligid, kasabay ng pagmamadaling paglapit ng ilang kapitbahay. Agad siyang isinakay sa tricycle at dinala sa ospital. Si Jerry naman ay pinilit tumayo kahit nanginginig pa rin ang katawan para sumama sa kanyang asawa. Sa loob ng emergency room, habang tinutusukan ng dextrose si Rowena, nag-aalalang nagtanong si Jerry sa doktor. "Dok, ano pong nangyari sa asawa ko?" Nagkatinginan ng mga nurse. Lumapit ang doktor sa kanya, may hawak na clipboard. Napagod ng sobrang katawan ni Rowena. Mataas ang blood pressure niya, kulang sa nutrisyon, at may mga senyales ng chronic fatigue. Sa totoo lang, kung hindi siya agad nadala rito, baka bumigay na ang puso niya. There was. Anong dapat naming gawin? Halos pabulong na tanong ni Jerry. Kailangan niyang magpahinga, kumain ng sapat, at iwasan ang matinding emosyon. Delikado na ang kalagayan niya. Isa pang pagod na ganon, baka hindi na kayanin. Nagmistulang bato si Jerry sa kinatatayuan. Si Rowena, na sa kabila ng lahat ng sakit at paghihirap, ay ang siyang bumubuhay sa kanila. Ngayon ay siya namang nakahandusay, nanghihina at naluluoy. Sa loob ng kwarto, tahimik niyang hinaplos ang kamay ng asawa habang ito'y nakapikit pa. "Patawad, Wen," mahina niyang bulong. "Dapat ako tong gumagawa ng lahat. Ako dapat ang lumalaban para sa inyo. Pero pinayagan kong ikaw ang magsakripisyo ng lahat. Pati si Inigo." Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nagkamalay si Rowena. Sa unang pagbukas ng kanyang mata, nakita niya si Jerry, nakaupo sa tabi ng kama, hawak ang kanyang kamay. "Wen, gising ka na. Salamat sa Diyos," ani Jerry, may nangingilid na luha. Marahang tumango si Rowena. "Saan tayo?" "Nasa district hospital tayo. Nahimatay ka sa daan. Sabi ng doktor, kailangan mo na talagang magpahinga. Delikado na raw ang katawan mo." Tahimik si Rowena. Hinila niya ang kumot pataas sa kanyang dibdib at tumingin sa kisame. "Ano pang silbi ng pahinga kung hindi buo ang pamilya ko?" Mahina niyang tanong. "Hindi ko na alam kung paano babangon. Hindi ko na alam kung kaya ko pa." "Wen," sabi ni Jerry, "hindi pa huli ang lahat. Humihinga ka pa. Humihinga pa tayo. At habang humihinga tayo, may laban pa." Ngunit kahit sa kanyang puso'y may bahagyang liwanag sa sinabing iyon, alam ni Rowena na hindi simpleng pahinga lang ang kailangan niya. Ang bigat ng ginawa niya, ang pagpili sa buhay ng asawa kapalit ng anak, ay sugat na hindi kayang lunasan ng gamot o tulog. Makaraan ang 3 araw, pinayagan na si Rowena na makauwi. Ngunit binigyan siya ng babala ng doktor, iwasan ang mabibigat na trabaho at kailangang may sapat na pagkain at tulog. Sa kanilang pag-uwi, bitbit ni Jerry ang kanyang bag habang si Rowena ay dahan-dahang naglalakad, parang batang natutong muli humakbang. Sa bahay, pinilit nilang bumalik sa normal. Si Jerry, kahit may sakit pa rin,
ay sinubukang tumulong sa gawaing bahay. Sinimulan niyang ayusin ang sirang mesa at pinilit niyang magluto kahit nanginginig ang mga kamay. Rowena, ani Jerry habang nagsasandok ng lugaw. Alam kong kulang ito sa lasa, pero sana mainitan ka lang ng tiyan. Ngumiti si Rowena. Masarap naman, basta ikaw ang nagluto. Pero sa bawat kagat, ramdam niyang ang lasa ay wala sa pagkain. Nasa presensya ng anak nila at iyon ang hindi pa rin nila maibalik. Habang unti-unting gumagaling ang katawan ni Rowena, patuloy naman siyang pinahihirapan ng konsensya. Gabi-gabi ay gising siya, nakatitig sa bintana. Minsan, sinusulat niya ang pangalan ni Inigo sa papel, paulit-ulit, parang dasal. Isang gabi habang umuulan, napaluhod siya sa harap ng altar. Panginoon, kung naririnig mo ako, kung nandyan ka, pakiusap, alagaan mo ang anak ko. Kahit hindi na kami magkita, basta ligtas siya, basta hindi siya umiiyak tuwing gabi. Sa kabilang silid, tahimik lang si Jerry. Alam niyang hindi sapat ang salita para hilumin ang sugat ng asawa niya. Pero sa puso niya, isang bagay lang ang malinaw. Dapat silang magsimula sa paghahanap. Dahil kung may natitirang pag-asa pa, hindi nila dapat hayaan na mawala ito sa dilim ng pagsisisi. Makalipas ang halos 2 linggo mula nang maospital si Rowena, unti-unti na siyang nakakabangon. Pero hindi ibig sabihin ay gumaan na ang kanyang dinadala. Habang ang katawan niya'y unti-unting sumisigla, ang puso naman niya'y lalong nilulumpo ng konsensya. Sa bawat galaw niya, sa bawat sandaling matahimik ang paligid, bumabalik ang tanong na hindi niya kayang sagutin. Anong uri ng ina ang kayang isuko ang sariling anak? Habang nagpapagaling siya, si Jerry ay naging mas aktibo sa bahay. Bagamat mahina pa rin at madalas ay nauupo upang magpahinga, pilit niyang inaako ang mabibigat na gawain, paghuhugas ng pinggan, pag-iigib ng tubig, pag-aayos ng sirang bubong. Hindi man iyon kalakihan, pero alam ni Rowena na iyon ay pagsisikap ni Jerry na bumawi sa mga panahong hindi siya makakilos. Isang gabi, habang pinipigaan niya ang basang bimpo para sa noo ni Rowena, tahimik silang nagkatitigan. Ilang saglit ang lumipas bago muling nagsalita si Jerry. Rowena, hindi pa rin ako makatulog ng maayos. Mahina at may lungkot sa tinig nito. Bawat gabi, iniisip ko kung ano na kaya ang ginagawa ni Inigo. Nasaan na kaya siya? Nakakakain ba ng maayos? Natutulog ba sa kama? Napayuko si Rowena. Hinawakan niya ang kumot at pinisil iyon, parang sinusubukang pigilan ang pag-iyak. Ako rin, Jer. Araw-araw, kahit tulog ako, naririnig ko yung boses niya. May mga gabi na parang nararamdaman ko pa siyang tumatakbo sa tabi ko. Tapos pagdilat ko, wala na. Tumahimik muli si Jerry. Isang katahimikang hindi malamig, kundi masalimuot. Hanggang sa wakas, inabot niya ang kamay ni Rowena. Sabihin mo nga sa akin, Wen, buo ba talaga ang loob mo nang gawin mo yon? Hindi siya kaagad nakasagot. Sa halip, umiyak siya. Hindi iyak ng galit, hindi iyak ng takot, kundi iyak ng isang inang basag na basag ang loob. Hindi Jerry, aniyang umiyak. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ko noon. Parang nalulod na ako sa problema. Para akong sinasakal sa takot. Alam kong mali. Alam kong hindi ko siya dapat iniwan. Pero nang makita ko kung gaano ka nang hihina, nang makita ko yung reseta sa kamay ko at wala akong pambili, hindi na natapos ni Rowena ang kanyang sinabi. Niyakap na siya ni Jerry, mahigpit. At sa unang pagkakataon, simula nang mawala si Inigo, nagsanib ang kanilang luha. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin to sa sarili ko, ani Rowena habang nakasubsob sa balikat ng asawa. Pero kung may isang bagay akong sigurado, gusto ko siyang hanapin. Kahit saan, kahit gaano katagal, kahit sa huling hininga ko. Tumango si Jerry, tayong dalawa ang hahanap sa kanya. Kinabukasan, isinulat nila sa isang lumang notebook ang lahat ng detalye ng insidente. Nagsimula sila sa pinakaunang hakbang, kung kailan nila nakilala si Aling Bebang, saan siya nakapwesto sa palengke, anong oras sila nagkita, kung anong itsura ng sasakyang sumundo kay Inigo. Silver na kotse, mukhang bagong modelo, alala ni Rowena. May natatandaan ka bang plaka? Tanong ni Jerry. Hindi buo, pero parang may AJ at 682 yata sa dulo.
Hindi ko na sigurado. Okay lang, sulat mo pa rin. Lahat ng detalye kahit maliliit. Baka yan pa ang makakatulong sa atin. Sa mga sumunod na araw, pinuntahan nila ang barangay hall para magtanong. Sinubukan din nilang idulog ito sa lokal na pulisya. Doon ay tinanong sila ng ilang mahahalagang detalye. May papeles ba ng adopsyon? May pangalan ba ng babaeng kumuha? May witness ba? Wala ho kaming papel, aminado ni Jerry. Kaya ho ba talaga kayong ibinigay ang bata? Tanong ng pulis. Hindi ho namin ibinigay dahil gusto namin. Desperado lang ho talaga kami. At gusto naming malaman kung nasaan siya, kung maayos siya. Gusto naming makausap man lang, kahit minsan lang. Sagot ni Rowena. Nagbigay ang mga pulis ng ilang numero ng foundation at private social worker na maaaring makatulong. Isa-isang tinatawagan ni Rowena ang mga iyon. Ngunit puro wala pong record ang natatanggap nilang tugon. Walang mukha, walang pangalan, walang pirma. Wala silang kahit anong hawak para patunayan na may kinuha nga sa kanilang bata. Wala silang maisampa kahit reklamo. Ngunit kahit ganon, hindi sila tumigil. Minsan ay naglalakad sila mula Tarlac hanggang Karatig Bayan para tanungin kung may nakita ba silang batang kamukha ni Inigo. Minsan ay sinasadyang dumaan sa mga simbahan, eskwelahan at health center para magtanong. Ate, may bata po ba kayong nakita rito na bagong dating? 5 taon po, mestizo, maamo ang mata? Paulit-ulit na tanong ni Rowena sa bawat lugar. Ngunit puro iling lang ang kanilang natatanggap. Isang gabi, pag-uwi nila mula sa isang misyon ng paghahanap sa kabilang bayan, pagod na pagod silang dalawa. Walang bagong impormasyon, walang lead. Pero sa kabila ng lahat, si Jerry ay naupo sa tapat ng mesa, pinilit ngumiti. Wala pa rin tayong nahanap, Wen. Pero alam mo, kahit hindi natin siya makita bukas o sa 1 taon, basta't buhay tayo, hahanapin pa rin natin siya. Hindi to ang katapusan. Tumango si Rowena. Hanggat humihinga ako, Jer. Hanggat kaya ng katawan ko, hahanapin ko ang anak ko. At sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng pagdurusa, may namong bagong panata sa puso ni Rowena. Hahanapin niya ang kanyang anak hindi lang para makabawi, kundi para muling buuin ang pamilyang minsang nabasag ng kahirapan at desperasyon. Makalipas ang ilang linggo mula nang magdesisyong muling hanapin si Inigo, halos ubus na ang mga lugar na pwedeng balikan ni Rowena. Hindi na mabilang kung ilang ulit nilang nilibot ang palengke, ang paligid ng warehouse, pati ang looban sa likod ng mga eskinita. Sa bawat paglalakad, laging tangan ni Rowena ang maliit na larawan ng anak, lukot na sa kakapindot at kakatingin. Wala siyang hawak kundi panalangin. Panalangin na sa isang iglap, may taong makakakilala sa bata. Ngunit sa tuwing iaangat niya ito sa harap ng mga tao, puro iling lang ang kanyang natatanggap. Isang araw ng Miyerkules, muling binalikan ni Rowena at Jerry ang lugar kung saan una nilang isinuko si Inigo. Hindi na ito kasing linaw ng dati. Wala na ang bakas ng sasakyan. Wala na ang babae. Ang warehouse na dating aktibo ay nakasarado na, tila hindi na rin tinitirhan o ginagamit. Dito yon, Wen. Sabay turo ni Jerry sa lumang pader na may bakas ng graffiti. Sigurado ako, yung sasakyan, nakaparada dyan sa gilid. Naalala ko pa, may tambay pa nga rito noon. Tumango si Rowena. Tahimik na tinapik ang pader. Para bang inaamoy kung may naiwan pang anino ng anak nila. Para akong umaasa na biglang lalabas si Inigo sa pintuang to. Sasabihin niyang, "Nay, andito lang po ako." Hindi na niya natapos ang sasabihin. Napahawak siya sa dibdib niya. Pinipigil ang pagtulo ng luha. Sumubok silang dumulog sa barangay. Isinalaysay nila ang nangyari. Ang pagtanggap ng babae ng isang bata, ang sasakyang sinakyan nito. Ang detalyeng may bahagyang tandang plaka na AJ682. Ngunit gaya ng inaasahan nila, wala ring naitala. Wala ho kaming dokumento ng ganoon, sagot ng barangay secretary habang abala sa pagkakape. Kung usapang ganitong transaksyon, dapat ho sana ay may papeles. Kasi kung wala, mahirap po talaga. Alam namin, sagot ni Jerry. Pero yun lang ang meron kami. Sana lang kahit may nakakita man lang. Kahit gwardya, tricycle driver o tindera, baka pwedeng matrace.
Naglista ng pangalan si Rowena ng lahat ng maaaring nakausap nila noon. Binalikan niya ang mga karinderya at maliit na tindahan sa paligid. Ngunit marami sa mga dating muka ay wala na rin. Isang matandang babae sa tindahan ng kape ang nagsalita habang sinasariwa ang alaala. Parang may nakita akong batang sinasakay sa kotse dyan dati. Hindi ko lang sigurado kung yan nga yung sinasabi ninyo. Pero may babaeng nakasalamin. Sosyal magsalita. Parang hindi taga rito. Tumalo ng puso ni Rowena sa sinabi nito. Tama, babaeng nakasalamin, matangkad, maputi, parang may edad na, siya yun. Hindi ko na po naaninag ang plaka, Kija, pero parang may sinabing pangalan. Celia? Cecilia? Hindi ko na ring sigurado, matagal na yon. Kumapit si Rowena sa kamay ng matanda. Maraming salamat po, sapat na yan. Sapat na yan para may umpisa kami. Pagka-uwi nila, agad nilang isinulat sa notebook ang bagong impormasyong yon. Sa listahan ng clue, idinagdag nila ang posibleng pangalan, Cecilia o Celia, babaeng may sasakyang may numerong AJ682. Lumipas pa ang ilang linggo nang walang bagong tuklas. Dinala nila ang impormasyon sa lokal na pulisya upang humingi ng tulong sa pag-trace ng plaka. Ngunit binigyan sila ng abiso na hindi basta-basta mailalabas ang impormasyon ng may-ari ng sasakyan ng walang legal na kaso. Pasensya na ma'am, kailangan naming ng formal na reklamo at mahaba ang proseso niyan. Pati ang pag-request ng vehicle information, may clearance yan sa main office, paliwanag ng pulis. Wala na hubang ibang paraan, tanong ni Rowena, halos lumuhod sa harap ng opisyal. Subukan niyo po sa DSWD o sa mga foundation na tumatanggap ng mga bata. Baka sakaling may record ang pangalan o detalye ng bata kung legal ang adoption. Hawak ang payo na iyon, tumuloy sila sa DSWD Provincial Office. Ngunit nang ibigay nila ang pangalan ni Inigo at posibleng pangalan ng babaeng kumupkop, walang naitalang entry. Wala po tayong Cecilia o Celia sa talaan ng Certified Foster Parents o Legal Guardians nitong huling taon. Ayon sa empleyado, tila nabura na sa mundo ang bakas ng anak nila. 1,000 piso ang naging kapalit ng kanyang pagkawala at ngayon hindi na nila alam kung saan siya hinanap. Kinausap ni Jerry si Rowena isang gabi habang pareho silang tahimik sa labas ng bahay. Wen, kung sakaling hindi natin siya mahanap, kung sakaling hanggang dito lang talaga ang kaya natin? Wala akong pakialam, Jer, sagot ni Rowena. Hindi ako titigil. Kahit matanda na ako, kahit wala na tayong pera, hahanapin ko siya. Hindi ko kaya mabuhay na hindi ko man lang alam kung maayos siya. Kung mahal siya ng pinalit natin sa atin? Tahimik na tinapik ni Jerry ang likod ni Rowena. Pareho silang pagod, pero pareho rin silang buo ang loob. Sa isip ni Rowena, ang paghahanap kay Inigo ay hindi lang dahil sa pagkawala ng anak. Ito ay pagbabalik sa sariling pagkatao, pagbabalik sa pagiging ina na kahit nasira, pilit pa ring bumabangon. At habang pinagmamasdan nila ang malamlam na buwan sa langit, sabay silang nanalangin. Saan ka man, anak, hintayin mo kami. Hindi kami titigil. Makalipas ang mahigit 1 taon mula nang isuko ni Rowena ang anak na si Inigo, hindi na rin naging madali ang pananatili nila sa probinsya. Sa kabila ng masidhing paghahanap, tila bang nawalan na ng direksyon ang bawat hakbang. Marami na silang nilapitan. Marami na rin ang umiling at nagsabing wala kaming alam. Sa puntong iyon, napagtanto nila ni Jerry na kailangan na nilang gumawa ng mas malawak na hakbang. Kailangan nilang lumuwas ng Maynila. Wen, sabi ni Jerry isang gabi habang nakaupo sa may gilid ng papag, may pinsan ako sa Tondo. Nakausap ko sa telepono kanina. Sabi niya, may bakanting kwarto sa inuupahan nilang bahay. Murang-mura. Baka doon tayo makasubo ulit. Hindi agad nakasagot si Rowena. Alam niyang malaking desisyon to. Lahat ng pamilyar, lahat ng kinalakihan at kinasanayan nila sa Tarlac ay iiwan. Pero alam din niyang tama si Jerry. Baka sa Maynila, kung saan mas marami ang tao, mas malawak ang koneksyon, doon nila muling masusundan ang anino ng anak. Kung may tsansa tayong mahanap si Inigo doon, kahit gaano kahirap. Pupunta ako, sagot ni Rowena, kahit sa ilalim ng tulay pa tayo matulog. Hindi nagtagal, ibinenta nila ang ilang gamit na mayroon pa sila.
2 electric fan, ilang gamit sa kusina, at isang lumang bisikleta. Sa kabuuan, nakalikom sila ng mahigit 2,000, sapat para sa pamasahe, 1 linggong pagkain at paunang renta sa kwartong tutuluyan. Pagdating nila sa Maynila, una silang dinala ng pinsan ni Jerry sa isang barong-barong sa likod ng palengke sa Tondo. Maliit ang espasyo, halos kasya lang ang isang banig at 2 bag. Walang sariling banyo at kailangan pang makihati sa kuryente. Ngunit sa kabila ng lahat, magaan sa loob ni Rowena kasi alam niyang mas malapit sila ngayon sa posibilidad. Sa katotohanan baka narito lang si Inigo, ilang kalye lang ang layo, naghihintay. Agad silang nagsimulang maghanap ng trabaho. Si Jerry, kahit hindi pa lubos ang lakas, ay pinalad na matanggap bilang dishwasher sa isang karinderya malapit sa Divisoria. Si Rowena naman, dahil sa karanasan sa paglilinis, ay nakapasok bilang part-time housekeeper sa isang maliit na hotel sa Quiapo. Bawat araw pinaghati-hatian nila ang oras. Trabaho sa umaga, paghahanap kay Inigo tuwing hapon. Sa mga oras na bakante, dumadalo sila sa mga simbahan, tumitingin sa mga bulletin board, nagsusulat sa mga social media group para sa mga nawawalang bata. Isang araw, habang nililinis ni Rowena ang isang silid sa hotel, napansin siyang tila naluluha ang isa sa mga bisitang babae. Hindi na sana niya ito papansinin, ngunit may kung anong nagtulak sa kanyang loob para magsalita. "Ma'am, pasensya na po. Nais ko lang po tanungin, may kailangan po ba kayo? May maitutulong po ba ako?" Napapingin ang babae sa kanya. May edad na ito. Nakasuot ng simpleng duster, pero halatang may pinagdadaanan. "Pasensya na ate, naiiyak lang ako. Naalala ko lang kasi yung anak kong nawala noon pa." Napahinto si Rowena. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. "Anak niyo po? Nawawala?" "Oo, inampun ko kasi yung bata. Pero hindi ko alam ang buong kwento kung saan siya nanggaling. Ngayon, parang hinahanap niya ang mga tunay niyang magulang. At ako, natatakot na baka kung makita niya ang mga yun, hindi na niya ako piliin." "Anong pangalan ng anak niyo?" Mahina pero mariing tanong ni Rowena. Numiti ng bahagya ang babae. "Inigo. Inigo ang pangalan niya, pero hindi ko alam kung yun talaga ang tunay niyang pangalan noon." Nanlaki ang mata ni Rowena. Hindi siya agad nakapagsalita. Inawakan niya ang dibdib niya, para bang sinisigurong hindi siya hinihimatay. Hindi niya alam kung totoo ba ang naririnig niya o isa lang itong malupit na biro ng tadhana. "Ano pong itsura niya?" muli niyang tanong. "Mestizo, maputi, maamo ang mata, mabait na bata. Matagal ko siyang hinalagaan. Legal naming inayos ang papeles. Pero hindi ko nakuha lahat ng detalye noon. May nagsabi lang sa akin na may batang iniwan sa isang babae. Tapos inirekomenda siya sa akin. Pinatunayang legal ang proseso. Hindi ko na inalam kung kanino galing." Hindi na napigilan ni Rowena ang luha. Umupo siya sa sahig ng hotel room, humihikbi. Nalito ang babae. "Ate, ayos ka lang ba?" Hindi siya agad sumagot. Kinuha niya ang lumang larawan sa loob ng kanyang pitaka. Isang lumang 2x2 picture ni Inigo sa daycare graduation. Iniabot niya ito sa babae. "Yan po ba siya?" Napatigil ang babae, kinuha ang larawan at dahan-dahang tiningnan. Hindi siya makapaniwala. "Saan mo ito nakuha?" "Anak ko siya," sagot ni Rowena sa gitna ng hikbi. "Ako ang tunay niyang ina." Sa pagkakataong iyon, hindi na kailangang sabihin pa ang lahat. Sa mga luha nilang dalawa, alam nilang totoo ang nararamdaman. At sa likod ng pintuan, sa hallway ng hotel, dahan-dahang lumalakad ang isang binatilyo. Bitbit ang plastik ng groceries, may earphone sa tainga. Pagbukas niya ng pinto, "Nay?" Nagkatinginan silang dalawa. Tumigil ang mundo. At sa loob ng ilang segundo, natapos ang isang mahabang paghahanap. Sa gabing iyon, sa pagitan ng maingay na trapiko ng lungsod at ng tila walang katapusang kalampagan mula sa mga kariton ng naglalakong vendor, tila tumigil ang lahat sa mismong pagbukas ng pinto. Doon sa paanan ng liwanag mula sa fluorescent light ng hotel hallway, nakatayo ang isang binapilyo. Matangkad, payat, may hawak na plastic ng grocery at nakasuot ng simpleng t-shirt.
Ngunit ang pinakakapansin-pansin sa lahat ay ang mga mata. Mga matang hindi nagbago sa kabila ng lumipas na panahon. Ang parehong matang laging lumilitaw sa panaginip ni Rowena. Nay, ang salitang iyon, bagamat marahan, ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Tila inukit sa hangin, sa bawat hibla ng katawan ni Rowena. Ang bawat titik ng tinig ng kanyang anak. Napasapos siya sa bibig niya. Habang patuloy ang pagtulo ng luha, hindi na niya kayang magsalita. Tanging ang mga paa niya na kusang lumapit sa binata ang gumalaw. Inigo, anak! Parang nananaginip si Inigo. Matagal na niyang hinahanap ang mga mukhang matagal nang nakaimbak sa alaala niya. Simula pagkabata, buo sa isip niya ang anyo ng isang babaeng laging gumigising sa kanya tuwing umaga. Nagpapabaon ng kaning lamig at yumayakap sa kanya sa tuwing siya'y umiiyak. Hindi niya malilimutan ang amoy ng pawis at sabon sa palad nito at ang init ng yakap tuwing siya'y nilalagnat. Tumulo ang luha sa mata ni Inigo. Hindi niya alam kung totoo ba ang lahat o isa lang itong matagal nang inaasam na panaginip. Kayo po ba talaga si Nanay Rowena? Hindi na nagsalita si Rowena. Sa halip, lumapit siya at niyakap ang anak ng buong higpit. Walang salitang kayang tumapat sa init ng muling pagkikita ng mag-ina. Walang paliwanag ang kailangang ibigay. Sa loob ng yakap, nandoon ang lahat ng tanong at kasagutan, ng sakit at pagpapatawad, ng takot at pagmamahal. Sa di kalayuan, nakatayo si Doña Cecilia, ang babae na minsang tinuring ni Rowena na kumalabit sa tadhana. Tahimik siyang lumapit at tinapik ang balikat ni Rowena. Rowena, hula ko, ikaw nga ang ina ni Inigo, mahinang wika nito. Pasensya ka na kung hindi ko agad nalaman. Hindi ko alam ang buong kasaysayan ninyo. Wala akong balak na agawin siya. Mahal na mahal ko lang siya at sa totoo lang, matagal ko na rin siyang hinihikayat na hanapin kayo. Napatingin si Rowena sa kanya. Hindi galit ang namutawi sa kanyang mukha. Hindi paninisi. Ang mga mata niya ay puno ng pasasalamat. Hindi ko alam kung paano ko kayo mapapasalamatan. Sabi ni Rowena, humihikbi sa lahat ng pwedeng kumuha sa anak ko. Salamat at ikaw yon. Tumango si Doña Cecilia. Matagal ko na ring inaasahan ang araw na ito. Na darating siya sa punto na hahanapin kayo. Ayokong hadlangan yon. At ngayon na nandito kayo, gusto kong kayo mismo ang magdesisyon. Muling hinarap ni Rowena ang anak. Inigo anak, gusto kitang ibalik. Gusto kitang dalhin pauwi, pero kung saan ka masaya, kung saan mo mararamdaman na mas nabubuo ka bilang tao, hindi kita pipilitin. Tahimik si Inigo. Tiniigan niya ang dalawang babae sa kanyang harapan. Ang inang nagturo sa kanyang gumasa at magsulat at ang inang nagpaaral sa kanya at gumabay sa mga panahong wala ang una. Walang araw na lumipas na hindi ko kayo naisip, Nay, ani Inigo. Kahit hindi ko naiintindihan noon kung bakit kayo nawala, alam ko sa puso ko, hindi niyo ako iniwan dahil gusto niyo. Bata pa lang ako, alam kong ginawa niyo yon kasi wala na kayong ibang mapagpilian. Tumulo muli ang luha ni Rowena. Anak, wala kang ideya kung gaano kahirap ang desisyong yon. Araw-araw kong pinagsisisihan. Hindi ko na maibabalik ang panahong nawala, pero kung papayag ka, gusto kong simulan ulit. Gusto kong bumawi sa bawat taon na hindi kita nahalikan bago matulog. Ito lang ang tanong ko, Nay. Seryoso ang tinig ni Inigo. Mahal niyo pa rin ba ako kahit iniwan niyo ako noon? Mas lalo pa, anak. Mas mahal. Mas hindi matatawaran. Sagot ni Rowena, halos mapatid ang boses sa pagiyak. Lumapit si Inigo at niyakap muli ang ina. Gusto kong makasama kayo. Gusto kong makilala ulit ang sarili ko. Kasama kayo. Pero sana hindi nating kalimutan si Tita Cecilia. Siya ang naging ilaw ko habang madilim ang daan. Naglakan si Inigo palapit kay Doña Cecilia at yumakap dito. Salamat po, tita. Hindi ko kayo makakalimutan. Nagkatahimikan sa loob ng silid. Walang ibang naririnig kundi ang pag-iyak at mga bulong ng pag-asa. Sa kabila ng pagdurusa at pagkakahiwalay, nahanap nilang muli ang daan patungo sa isa't isa. Sa mundong puno ng mga salitang huli na ang lahat, isang gabi ng himala ang sumira sa mga hangganan ng paglayo at nagdugtong sa pusong matagal nang naputol. Kinagabihan,
habang magkakasalo silang tatlo sa isang simpleng hapunan ng tinolang manok sa maliit na kantina sa tabi ng hotel, si Inigo ay ngumiti at nagsabing, "Tay, nasaan si tatay?" Nagkatinginan sina Rowena at Doña Cecilia. "Nag-aantay siya sa bahay natin," sagot ni Rowena. Hindi siya makapaniwala na makikita ka ulit. "Gusto ko po siyang mayakap," sabi ni Inigo, sabay ngumiti. Ngayon na, at sa oras ding iyon, sinimulan na nila ang panibagong yugto, hindi bilang magkaibang pamilya, kundi bilang isang pamilyang muli, buo at muling pinagtibay ng panahon, pag-ibig at pananampalataya. Pagkatapos ng mahaba at emotional na gabing iyon sa hotel, agad na nagpasya sina Rowena, Doña Cecilia at Inigo na magtungo kina Jerry. Sa loob ng halos 2 taon, hindi nawala sa isipan ni Jerry ang imahe ng kanyang anak. Araw-araw siyang nakatingin sa pinto ng inuupahang barong-barong nila sa Tondo, palaging may pag-asang isang araw ay may kakato at tatawag ng tay. Ngayon, sa pagitan ng pangangalay ng katawan mula sa paghuhugas ng pinggan sa karinderyang pinapasukan at sa matinding init ng lungsod, isang hindi inaasahang balita ang sumalubong sa kanya. Isang mensahe mula sa cellphone ni Rowena. "Nahanap ko na siya, Jer. Kasama ko na si Inigo." Napatayo si Jerry habang binabasa iyon. Nanlambot ang tuhod niya. Umawak siya sa lamesa ng karinderya, saka ibinaba ang hawak na tabo. "Hoy Jerry, ayos ka lang ba?" tanong ng kasamahan niya sa trabaho. Hindi siya sumagot. Nanginig ang kanyang labi at tila hindi pa rin makapaniwala sa nabasa. Pagkaraan ng ilang minuto, lumapit siya sa may-ari ng karinderya at halos hindi mapigilan ng luha habang nagsalita. "Boss, baka po pwede akong umuwi na ngayon. May kailangan lang po akong puntahan." Pagka-uwi niya, doon sa mismong pinto, kung saan siya araw-araw nag-aabang, doon siya huminto. Nanginginig ang kamay niyang hawak ang doorknob, parang ayaw niyang buksan dahil baka isa lang iyong panaginip. Ngunit sa mismong pagbukas niya ng pinto, naroon si Rowena, nakatayo, hawak ang kamay ng isang binatilyo. "Tay," mahina ngunit malinaw na bulong ni Inigo. Napaluhod si Jerry, para siyang batang nawala sa sarili. Nilapitan siya ng anak at niyakap siya ng mahigpit. Mahigpit na para bang bawi sa lahat ng taon na hindi sila nagkita. Walang salita ang pumuno sa silid, kundi hikbi at pag-iyak ng 3 pusong minsang winasak ng kahirapan, ngunit muling binuo ng pag-asa. "Hindi ko alam kung anong milagro ang nangyari," sabi ni Jerry sa gitna ng iyak. "Pero ngayon, alam kong totoo ang Diyos. Totoo ang dasal. Pasensya na po kung ngayon lang ako bumalik," ani Inigo. "Hindi ko po alam ang lahat noon, pero mula noong nagsimula akong tanungin si Tita Cecilia tungkol sa nakaraan ko, alam ko nang may kulang sa akin. Kulang na parte na kayo pala. Hindi mo kailangang humingi ng tawad," sagot ni Jerry habang hinahaplos ang buhok ng anak. "Anak kita, at kahit ilang taon tayong nahiwalay, hindi nabura ang pagmamahal ko sa iyo." Matapos ang muling pagtitipon, nagdesisyon si Doña Cecilia na hayaan si Inigo na manatili sa kanyang mga magulang. Hindi naging madali para sa kanya, ngunit alam niyang iyon ang tama. Nagsalita siya ng payapa habang kausap si Rowena at Jerry. "Alam kong mahal niyo si Inigo, at alam ko ring mahal niya kayo. Ang pananatili niya sa inyo ngayon ay hindi pagkawala para sa akin. Isa itong tagumpay. Kasi napunta siya sa mga taong talagang nagmahal sa kanya kahit wala silang maibigay noon." Lumapit si Rowena at hinawakan ang kamay ni Doña Cecilia. "Wala po kaming kayang isukli sa kabutihan niyo, kundi pasasalamat. Hindi ko alam kung paano ko kakayanin ang pagkawala ng anak ko kung hindi kayo ang tumulong sa kanya." "Rowena," ngumiti si Doña Cecilia, "ang puso ng isang ina ay hindi nasusukat sa dugo lang. Pareho tayong naging ina ni Inigo. Pareho nating minahal ang batang ito. Pero ngayon, panahon na para siya'y lumaking kasama ang ugat niya." Tumango si Jerry. "At hindi namin kayo kailanmang ituturing na iba. Kayo ang tumayong magulang sa panahong wala kami. Hindi namin yon kakalimutan." Sa mga sumunod na araw, unti-unting nakapag-adjust si Inigo sa bagong tahanan. Hindi ito marangya, wala itong aircon, at madalas ay isang ulam lang sa hapag. Ngunit naruroon ang saya, ang ngiti ng ina tuwing umaga, ang kwento ng ama tuwing hapunan,
at ang mga tawa sa bawat gabi bago matulog. Isang gabi, habang nakahiga si Inigo sa papag, tinanong niya si Rowena, "Nay, kahit po ba hindi ko kayo nakita ng halos 2 taon, anak niyo pa rin po ako?" Tumawa si Rowena sabay yakap sa anak. "Anak, sa unang tibok pa lang ng puso mo sa loob ng tiyan ko, alam ko na, ikaw ang dahilan ng lakas ko. Wala kang kailangang patunayan. Anak kita at ako'y ina mo. Sa bawat minuto ng pagkakawala mo, hindi ka nawala sa puso ko." Napuluha si Inigo. "Masarap pala dito, kahit walang TV." "Masarap kasi nandito ka na," sabay sabi ni Jerry habang nag-aayos ng kumot. Kompleto na tayo. Sa mga araw na lumipas, natuto si Inigo mag-igib ng tubig, maghugas ng pinggan, at tumulong sa munting hanap buhay ni Jerry. Nagtanong siya ng madalas, "Ano to? Paano gawin to? Bakit ganito buhay natin?" At bawat sagot ay ginamit niya bilang lakas para mas makilala ang sarili. Dumating ang araw na ipinasok siya ni Rowena sa pampublikong paaralan. Dahil magaling siya sa English at Math, agad siyang napansin ng guro. "Mukhang malayo na mararating nitong batang to," ani ng guro ni Inigo kay Rowena isang hapon. Nginitian lang siya ni Rowena, hawak ang lumang bag na may baon ni Inigo. Malayo na nga ho ang narating niya. Pero ang pinakamasaya ho, nakauwi na rin siya. Sa huling gabi bago ang pasukan, habang tulog na si Inigo, magkatabi sa labas ng barong-barong, sina Rowena at Jerry. Tahimik nilang pinagmamasdan ng langit. "Wala man tayong yaman, Jer," bulong ni Rowena, "pero nahanap natin ang pinakamahalaga. Walang hihigit sa muling makapiling ang anak," sagot ni Jerry. At doon, sa ilalim ng tahimik na kalangitan ng tondo, tuluyan nang naghilom ang sugat ng kahapon. Sa loob ng mumunting tahanan, muling bumuo ng bagong simula ang isang pamilyang minsang pinaghiwalay ng kahirapan, ngunit muling pinagbuklod ng pag-ibig. Matapos ang masalimuot na muling pagkikita ng pamilya, sinimulan ni Rowena at Jerry na unti-unting ayusin ang kanilang buhay sa Maynila. Hindi biro ang muling pagbubuo ng tahanan matapos ang matinding unos. Kaya naman niyakap nila ng buong puso ang bawat pagkakataon upang magsimula ng panibagong kabanata. Sa tulong ni Doña Cecilia na naging haligi ng kanilang pagtanggap at pag-asa, nakahanap sila ng maliit ngunit maayos na bahay sa isang barangay sa kalagitnaan ng lungsod. Hindi ito marangya. Simpleng bahay lamang na may 2 silid, isang maliit na kusina at isang maliit na bauran kung saan maaaring maglaro si Inigo kapag maaraw ang panahon. Ngunit para kay Rowena, ang bahay na iyon ay higit pa sa mansyon. Ito ay simbolo ng pagsubok, pagtitiis at higit sa lahat ng muling pagkakaisa. "Mukhang komportable na dito si Inigo," sabi ni Rowena habang pinagmamasdan ng anak na naglalaro sa bauran ng bagong bahay. Nakangiti ang bata. May hawak na bola at tila nagtatakbuhan kasama ang ilang mga kapitbahay. Tumango si Jerry habang nag-aayos ng mga gamit sa loob ng bahay. Oo, at yan ang mahalaga, na kahit maliit, may lugar siya para maging bata at lumaki. Nagpasya silang ipasok si Inigo sa isang magandang pampublikong paaralan malapit sa kanilang tirahan. Sa tulong ng guro at ng lokal na pamahalaan, nakakuha siya ng scholarship at libreng mga gamit sa paaralan. Hindi nagtagal, nakilala ni Inigo ang mga bagong kaibigan, natutunan ng mga bagong aralin at unti-unting naibalik ang ngiti sa kanyang mukha. Isang araw, habang pauwi mula sa eskwela, nagulat si Rowena nang makita ang anak na abala sa pagkwento sa isang matandang babae sa kanto ng kanilang kalye. "Tita, alam niyo ba kung paano gawin to?" Masiglang tanong ni Inigo habang ipinapakita ang drawing ng kanilang eskwela. Ngumiti si Rowena sa tanawin. Parang masaya na siya ngayon, bulong niya kay Jerry na nakatayo sa gilid. Bukod sa pag-aaral ni Inigo, sinubukan ni Jerry na magtayo ng maliit na karinderya sa harap ng kanilang bahay. Hindi malaki, simpleng kainan na may lutuing bahay lang ang mga handa. Pinagluluto ni Jerry ang mga putahe tuwing umaga habang si Rowena naman ang tumatanggap ng mga order at naghuhugas ng pinggan. "Jer, magandang luto ang sinigang mo ngayon," papuri ni Rowena habang sinasalubong ang mga kapitbahay. Ngumiti si Jerry. "Salamat, Wen, nakakataba ng puso ang papuri mo."
Hindi nagtagal, naging paboritong tambayan ng mga kapitbahay ang karinderya. Sa bawat hating gabi, nagtitipon-tipon ang mga tao, nagtatawanan, nagkukwentuhan at nagbabahaginan ng mga pangarap. Naging sentro ito ng komunidad, isang maliit na tahanan ng pagtanggap at pagmamahal. Si Rowena naman ay lumaho bilang katuwang ni Doña Cecilia sa isang foundation na tumutulong sa mga batang iniwan o inabandona. Dito niya nakilala ang iba pang mga ina na dumaan sa kaparehong pagsubok, mga kwentong puno ng pag-asa, sakit at tagumpay. Rowena, sabi ng isang kapwa volunteer, ang lakas mo, hindi lahat ay kayang bumangon mula sa ganoong kalalim ng kahirapan. Napangiti si Rowena habang tumitingin sa kanyang mga kamay. Hindi ko ito nagagawa mag-isa. Dahil sa pamilya ko, sa mga taong naniniwala sa akin, at higit sa lahat, sa anak ko na nagsilbing ilaw sa madilim na bahagi ng buhay ko. Isang hapon, habang naglalakad sa parke kasama si Inigo, hinawakan ni Rowena ang kamay ng anak. Anak, proud ako sa iyo. Sabi niya, kahit gaano man tayo kahirap noon, ipinakita mo sa akin na ang pag-asa ay hindi nawawala basta hindi tayo sumusuko. Tay naman, natutulungan niya ako palagi. Dagdag ni Inigo na nakangiti habang tinatanaw ang ama na abala sa paglilinis ng mga gamit sa bakuran. Yan ang gusto kong marinig, sagot ni Jerry. Magkasama tayo sa laban na ito. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nagilom ang mga sugat ng kahapon. Hindi man ganap na nawala ang mga alaala ng paghihirap, naging pundasyon ito upang lalo silang maging matatag bilang isang pamilya. Ang dating mga gabi na puno ng luha at pangungulila ay napalitan ng tawanan at kwentuhan. Ang dating mga lamesang punong-puno ng problema ay napalitan ng mga hapag na puno ng pagmamahal at pagkain. Sa maliit nilang bahay, sa gitna ng lungsod na walang tigil ang pag-ikot, nahanap ni Rowena ang tunay na kayamanan, ang pagmamahal at pagkakaisa ng pamilya. Hindi man sila marangya, hindi sila perpekto, ngunit sa bawat haplos, bawat yakap at bawat salita ng pasasalamat, muli nilang pinatunayan na ang totoong kayamanan ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa puso na nagmamahal ng totoo. Hindi naging madali ang bagong yugto ng buhay nila, Rowena at Jerry. Kahit na muling nagkasama si Inigo, sa likod ng mga ngiti at pagkakasama-sama, nariyan pa rin ang mga sugat at alalahanin na kailangang paghilumin. Isa sa mga hindi inaasahang pagsubok ang dumating nang bumalik ang babaeng unang umuha kay Inigo. Isang babae na noon ay tila anino sa madilim na bahagi ng kanilang buhay. Nayo'y naglalakad muli sa kanilang pintuan. Isang hapon, habang nag-aayos si Rowena ng mga kagamitan sa karinderya, may kumatok sa pintuan. Nang buksan niya, nakatayo roon si Aling Bebang, ang unang babaeng nakipag-ugnayan sa kanya nung una niyang tinangka hanapin si Inigo. Ngunit hindi ito ang inaasahan ni Rowena. Dala ng babae ang isang nakabalot na sobre at matalim na tingin. Rowena, mahinang panimula ni Aling Bebang na may halo ng kaba at panlilinlang. May dapat akong sabihin. Hindi ko na talaga kayang panindigan ang mga nangyari. Kung hindi ka magbibigay ng tulong pinansyal, pwede kong gawing problema ang lahat. Nilingon ni Rowena ang babae, may halong pagkalito at pangamba. Anong ibig mong sabihin? Ang usapan nating noon ay dapat manahimik ka tungkol sa bata, pero mukhang malaki na ang nalaman mo. Hindi kita papayagan na sirain ang buhay ng anak mo, pero pwede pa tayong magkaayos. Isang maliit na halaga lang para mapangalagaan ang lahat. Dumilim ang mga mata ni Rowena. Parang naiinip na sumabog ang damdamin niya. Tinawag niya si Jerry at sabay nilang hinarap ang babae. Hindi kami natatakot sa mga pananakot mo, matatag na sagot ni Jerry. Anuman ang ginawa mo noon, panahon na para matapos na ang lahat. Hindi namin hahayaan na sirain mo ang buhay ng anak namin. Pumangko si Aling Bebang halatang nag-aalangan. Sige, pero huwag ninyong isisi sa akin kung lalala ang sitwasyon. Kinabukasan, nagsampa sila ng reklamo sa pulisya. Sa tulong ng mga dokumento at mga testigo, naaresto si Aling Bebang dahil sa panggigipit at pananakot. Bagamat nagkaroon sila ng takot sa mga banta nito, nanindigan ang pamilya.
Hindi kami pwedeng magpatalo sa ganitong bagay, sabi ni Rowena habang naglalakad pa uwi kasama si Inigo. Dapat ipakita namin na kaya naming protektahan ang anak namin. Si Inigo naman ay lumalakas ang loob at unti-unting naitataguyod ang kanyang tiwala sa mga magulang. Sa eskwela, masigasig siyang nag-aaral at sa bahay, tinutulungan niya ang magulang sa maliit na negosyo. Hindi na niya hinahayaan ang mga nakaraan na wasakin ang kanyang kinabukasan. Isang gabi, habang nagtitipon ang pamilya sa hapag, nagpasalamat si Rowena sa mga taong tumulong sa kanila. Hindi naging madali ang lahat ng pinagdaanan natin, wika niya. Pero sa bawat pagsubok, naroon ang lakas na dumarating mula sa pagmamahalan. Natutunan namin na kahit gaano kahirap ang buhay, kapag nagsama-sama tayo, walang hindi natin kaya. Tumango si Jerry. Tunay na ang pamilya ang pinaka-importanting yaman. Hindi ito matutumbasan ng pera o material na bagay. Sa pagkakataong iyon, napatingin si Inigo sa kanyang mga magulang, may ningning sa mga mata. Salamat Nay at Tay, hindi ko kayo papabayaan. Gagawin ko ang lahat para mapasaya kayo. Napangiti sina Rowena at Jerry. At sa gabing iyon, sa loob ng maliit na bahay sa isang bahagi ng lungsod, muling nabuo ang tiwala at pagmamahal. Isang pundasyon na higit pa sa anumang material na kayamanan. Lumipas ang mga taon at hindi na muli naging katulad ng dati ang buhay ni Rowena, Jerry at Inigo. Mula sa simpleng bahay sa Tondo hanggang sa pagtuntong ng kanilang anak sa huling baitang ng high school, bawat araw ay puno ng pagsusumikap at pag-asa. Sa araw ng pagtatapos ni Inigo, puno ang munting auditorium ng mga estudyante, guro at mga magulang. Isa si Inigo sa mga pinarangalan bilang top student at sa kanyang pagsasalita, ang mga salitang lumabas ay tilang kwento ng kanilang buhay, kwento ng kahirapan, sakripisyo at higit sa lahat, pag-ibig. Hindi naging madali ang daan na aking nulakbay, wika ni Inigo sa harap ng madla. Nasubok ang aking pamilya, nawalan kami ng pag-asa at napilitang maghiwalay. Ngunit sa kabila ng lahat, ang pagmamahal ng aking mga magulang ang nagbigay lakas para muling bumangon. Si Rowena na nakaupo sa harap ng entablado ay hindi napigilan ng pagluha habang pinagmamasdan ng anak na nagtatagumpay laban sa lahat ng pagsubok. Kasama niya si Jerry na may ngiti sa mukha at mata na puno ng pagmamalaki. Hindi lamang iyon ang tagumpay ng pamilya. Si Rowena ay pinarangalan din ng lokal na pamahalaan bilang isang ulirang ina dahil sa kanyang katatagan at sakripisyo sa pag-aalaga sa pamilya at pagtulong sa mga nangangailangan. Ang kwento ko ay kwento ng bawat ina na handang magsakripisyo, ani Rowena sa isang panayam sa radyo. Ang aking anak ang aking lakas at kung may pag-asa sa mundong ito, iyon ay dahil sa pagmamahal. Si Jerry naman ay naging leader ng isang support group para sa mga may chronic illness sa kanilang komunidad. Sa kabila ng sariling sakit, patuloy niyang tinutulungan ang iba upang magkaroon ng pag-asa. Isang araw, pinili ni Inigo na isulat ang kanilang kwento sa librong pinamagatang 1,000 kwento ng pag-ibig, pagsisisi at paghilom. Ibinahagi niya ang bawat detalye mula sa kahirapan ng pamilya, ang pagbenta sa kanya para sa gamot, hanggang sa muling pagkikita at pagtatatag ng isang pamilya. Ang buhay ay puno ng pagsubok, sulat niya. Ngunit ang tunay na pagmamahal ay siyang nagpapalakas sa atin upang harapin ang bukas, kahit na sa pinakamadilim na gabi. Sa isang simpleng salo-salo sa anilang bahay, magkakapit-bisig sina Rowena, Jerry at Inigo. Hindi marangyang pagkain, pero puno ng halakhak, kwentuhan at pagmamahal. Alam niyo anak, may plano ako, wika ni Rowena habang nag-aayos ng plato. Gusto kong magsimula ng maliit na negosyo. Isang maliit na tindahan na pwede naping patakbuhin. Tumango si Jerry. At tutulungan ka namin, Wen, para sa pamilya natin. Ngumiti si Inigo at sasamahan ko kayo, Nay at Tay. Tulungan ko kayo. Para sa mga pagsubok na pinagdaanan natin. Habang nilulunok nila ang pagkain, unti-unting nagbabago ang kwento ng kanilang buhay. Hindi na ito kwento ng pagkawala at pagkakahiwalay, kundi kwento ng pag-asa, muling pagkabuo at pangarap na sabay-sabay nilang pinanghahawakan. Sa huling eksena, magkayakap silang tatlo sa labas ng kanilang bahay.
habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa likod ng mga gusali ng lungsod. Sa kabila ng mga ulap at unos na kanilang hinarap, nanatili silang matatag, isang pamilya na hindi nagpatinag sa gitna ng dilim. Ang kanilang kwento ay paalala sa lahat na kahit gaano mang kalalim ang sugat ng nakaraan, may pagbangon pa rin sa dulo ng bawat gabi. At ang pagmamahal ng pamilya ang pinakamalakas na sandata laban sa anumang pagsubok.